Kilala niyo ba si Lolo Gorio? Isa siyang war veteran na may takot sa dilim at may kwento tungkol sa isang mangkukulam na nagbigay ng sumpa sa mga sundalo. Nang iwan niya sa akin ang kanyang kubo, natuklasan ko ang mga journal na puno ng misteryo at takot. Sa gitna ng bagyo, naranasan ko ang bangungot ni Lolo at doon ko nalaman na totoo ang mga matang nagmamasid sa dilim. Mga matang hindi mo gugustuhing makilala. Kilala niyo ba si Lolo Gorio? Hindi niyo siya kilala pero sigurado akong kilala niyo yung mga taong katulad niya. Yung mga lolo na kahit sa bahay lang ay hindi nagbubukas ng ilaw. Yung mga lolo na kahit sa gabi ay nakaupo lang sa madilim na sala at nakatingin sa kawalan. Yung mga lolo na may mga tinatagong lumang journal na punong-puno ng mga kwento ng digmaan at kung paano nila nakaligtas sa mga kalaban. Yung mga lolo na ayaw magpatay ng ilaw sa gabi dahil takot sa dilim, isa si Lolo Gorio sa mga ganoong lolo. Isa siyang war veteran na nakalaban sa mga Hapon at Amerikano. Nung mamatay si Lolo Gorio, ay ako ang pinagbilinan niya ng isang kubo sa gitna ng gubat. Apo kasi ako sa tuhod ni Lolo na may hilig sa history at pagsusulat. Kaya siguro ako ang pinagbilinan niya ng kubo na yon. Nung una kong makita yung kubo ay nagulat ako dahil ang daming ilaw. May mga bumbilya, lampara, sulo, kandila at kung ano-ano pang ilaw. Lahat yon ay sabay-sabay na nakasindi. Sabi ng mga kapitbahay ni Lolo ay takot na takot daw ito sa dilim. Kaya kahit sa gabi ay dapat maliwanag ang kubo niya. Nagulat ako dahil sa pagkakaalam ko ay matapang si Lolo. Nakipaglaban siya sa mga Hapon at Amerikano tapos takot pala siya sa dilim. Nalaman ko rin na may kinatatakutan si Lolo na tinatawag niyang mangkukulam. Ayon sa mga kapitbahay ay ito raw yung nilalang na nagbigay ng sumpa sa mga sundalo na nagtatago sa kubo ni Lolo. Pinagkakasakit at pinagmamalas daw nito ang mga sundalo. Kaya si Lolo ay palaging may nakasinding ilaw sa kubo. Dahil natatakot siya na baka ang mangkukulam na yon ay bumalik pa at paglaruan siya. Noong unang marinig ko yung kwento na yon ay natawa ako. Kasi naman ang tanda na ni Lolo tapos naniniwala pa siya sa mangkukulam. Nung minsang magbakasyon ako doon sa kubo, ay doon ko nalaman na hindi lang pala kwentong kutsero ang lahat. Undas noon, kaya naisip ko na doon maglagi sa kubo ni Lolo. Pagdating ko doon ay naglinis muna ako. Tapos ay nakita ko yung mga lumang journal ni Lolo. Natuwa ako kasi mahilig ako sa mga lumang kwento. Binasa ko yung mga journal ni Lolo. Nakakatuwa kasi ang daming kwento ni Lolo, mga karanasan niya sa digmaan, mga babaeng minahal niya, mga kalokohan ng mga kasamahan niyang sundalo. Pero ang pinakagusto kong kwento ay yung tungkol sa mangkukulam. Ayon sa kwento ni Lolo ay nagtatago sa kubo na yon ang mga sundalo. Dahil sa sobrang dilim ng kubo ay hindi sila natutunton ng mga Hapon. Subalit dahil sa sobrang dilim ay napaglaruan naman sila ng isang mangkukulam. Kaya napilitan silang magbukas ng ilaw kahit konti. Sa ilalim lang daw ng isang kandila ay nakakulong ang mga sundalo sa kubo na yon. Doon ko naisip na baka kaya takot sa dilim si Lolo ay dahil sa trauma niya sa digmaan. Kapag pinatay kasi ang ilaw, ay naaalala niya yung mga Hapon. Kaya kahit sa pagtulog ay may ilaw. Habang binabasa ko yung mga journal ni Lolo, ay may nararamdaman akong malamig na hangin na umiikot sa buong kubo. Nakasindi yung mga ilaw. Pero ramdam ko na may nakatingin sa akin. Naisip ko na baka yun din ang nararamdaman ni Lolo, kaya takot na takot siya sa dilim. Pero ako kahit may ilaw, ay natatakot ako. Parang may nagmamasid sa akin. Hindi naman ako natulog doon. Nagbasa lang ako ng mga journal ni Lolo. Tapos ay umalis din. Pero tuwing naaalala ko yung kubo, ay hindi ko maiwasang maisip na may nakatingin sa akin habang binabasa ko yung mga journal ni Lolo. Tapos nangyari yung bagyo.
Nasa bahay ako noon nung marinig ko sa radyo na may paparating na bagyo. Naalala ko yung mga kapitbahay ni Lolo. Alam kong mahina pa rin ang signal ng telepono doon sa kubo. Kaya hindi sila makakatanggap ng babala tungkol sa bagyo. Kaya bago pa man maglandfall yung bagyo, ay nagpunta na ako doon para balaan sila. Nung makauwi ako sa kubo ay doon ko naranasan yung bangungot na pinagdaanan ni Lolo. Malakas yung bagyo, ang lakas ng ulan at hangin. Nakakatakot kasi parang tatangayin yung buong kubo. Tapos biglang nawalan ng kuryente. Pinatay ng bagyo ang lahat ng ilaw sa kubo. Napatayo ako at kinabahan. Ramdam ko na may nakatingin sa akin. Parang may mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Tumayo ako at sinindihan yung mga sulo na nakapalibot sa kubo. Pero hindi sapat yung liwanag noon. Ramdam ko pa rin yung mga matang nakatingin sa akin. Sinindihan ko yung mga lumang ilawan ni Lolo. Pero hindi pa rin sapat. Sinindihan ko yung mga kandila. Pero kahit na ang dami ng nakasinding ilaw sa kubo, ay nararamdaman ko pa rin yung mga matang nakatingin sa akin. Naisip ko yung kwento ni Lolo tungkol sa mangkukulam. Totoo pala yon. Totoo yung nilalang na naglaro sa mga sundalo. At ngayon ay ako ang pinaglalaruan niya. Tumayo ako sa gitna ng kubo at sumigaw. Sabi ko hindi ako natatakot. Sabi ko hindi ko papatayin ang mga ilaw kahit pa magdamag na nakasindi ang mga ito. Ilang oras akong nakatayo sa gitna ng kubo. Hindi ako gumalaw. Hindi ako umupo. Hindi ako humiga. Hindi ako kumurap. Nakiramdam lang ako. Nakiramdam sa mga matang nakatingin sa akin. Nakiramdam sa malamig na hangin na umiikot sa kubo. Nakiramdam sa mga boses na bumubulong sa tenga ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatayo lang doon. Pero nung bumalik yung kuryente, ay saka lang ako nakagalaw. Nawala yung mga matang nakatingin sa akin. Nawala yung mga boses. Nawala yung malamig na hangin. Nung makauwi ako sa bahay ay saka ko lang naisip na buti na lang at may mga nakahandang ilaw si Lolo sa kubo. Kung hindi ay baka ako rin ay napaglaruan ng mangkukulam na yon. Katulad ng mga sundalo na nagtatago sa kubo. Kaya pala takot sa dilim si Lolo. Kaya pala kahit sa pagtulog ay may ilaw. Dahil alam niya na sa oras na mawala ang liwanag ay lalabas ang mangkukulam na yon. Sa dilim, natutunan natin na may mga lihim na mas mabuti pang hindi alamin. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, sana'y hindi kayo makaramdam ng mga matang nagmamasid. Paalam.